Hi, a blessed Christmas to everyone. Kumusta po kayo sa araw na ito? Kumusta po ang panahon dyan sa inyo? Dito sa Taytay Rizal ay simula pa kagabi ay umuulan na. Patuloy ang pag-ulan kaya medyo mahirap lumabas. Parang kailangan nating manatili sa loob ng bahay. Kumusta po ang bawat sa inyo? Kayo ba ay nakapagpahinga na at naghahanda na para sa pagparoon sa ating mga simbahan sapagkat ngayong araw ay solemnity ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya napakalaga ang ating pagsisimba. Kaya mga kapatid, ating ipagpatuloy ang ating pagdiriwang sa araw na ito. Patuloy nating pakinggan upang sa gayon sa ating pakikinig sa mga nais ipahayag ng Panginoon ay dadalhin tayo upang makita natin at ating mapagtanto ang katotohanan ng pagsilang ng ating Panginoon. Ika nga, ayon sa isang awit, "Do you see what I see? Nakikita mo ba ang aking nakikita? Do you hear what I hear? Napapakinggan mo ba ang aking naririnig? Do you know what I know? Nalalaman mo ba ang aking nalalaman?" Sana itong pagdiriwang natin ng Pasko ay dadalhin tayo sa isang katotohanan that the Lord is born for us, na siya ay sinilang para sa atin. It is a good news for each one of us. Walang anumang Diyos katulad ng Diyos na suma sa atin. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sarili. Datapwat, siya ay nagpasya na pumarito upang sa kanyang pagparito, tayo ay ilapit niya sa Diyos. Upang tayo ay pagkalooban niya ng panibagong pag-asa, ng panibagong buhay. Kaya mga kapatid, sabahan ninyo si Father Ron upang ating muling pakinggan ang Ebanghelyo para sa araw na ito, sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay mula sa pagdiriwang ng pagsilang Panginoon sa araw na pagdiriwang. Kasi ang Ebanghelyo kahapon o kagabi ay iba at ganoon din sa madaling araw. So ngayon ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 1 verses 1 to 18. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was at the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and his life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light,
but came to testify to the light. The true light which enlightens everyone was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but God. And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, This was he of whom I said, The one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me. From his fullness we have all received a grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only Son of God, who is at the Father's side, has revealed him. Mga kapatid, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas! At dalangin ko na sa araw na ito, kayo ay napupuno ng kagalakan. Kagalakan, hindi lamang dahil sapagkat may mga handaan na nangyayari o kaya sa mga bata may pagtanggap ng regalo mula sa ninong at ninang, hindi lamang sapagkat ay may kainan, may kantahan, may mga munting mga reunion. Higit sa lahat, tayo ay nagagalak sa araw na ito sapagkat pinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang sentro ng ating kagalakan at dahilan ng ating pagdiriwang ng Pasko. So let us always be reminded that Christmas is about the coming of Jesus, and what we are celebrating during this day, why we are rejoicing, ito ay bunga ng ating pagtanggap kay Kristo na pumarito sa daigdig na ito. At naway ang pagdiriwang na ito ay tunay ngang magpapalalim ng ating pagkilala kay Kristo, upang sa gayon ay magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Kanya at sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagsilang ni Kristo, inilapit ng Diyos ang langit para sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, abot langit, abot na natin ang langit. Sa pamamagitan ni Kristo, idinugtong ni Kristo ang langit at ang lupa. What a great mystery. Napakagandang mensahe para sa atin. With the coming of Jesus, ating masisilayan that Jesus came into this world surrounded or enveloped by poverty, na sinasabi sa atin na ang mga bagay sa mundong ito ay kahit kailanman ay hindi inaasahan ni Kristo na maging paraan, maging kanyang sandigan upang maganap niya ang kanyang misyon sa pagliligtas ng sangkatauhan. He never realized the riches or richness of this world, and even power, and even fame, but rather His great love for each one of us, His obedience to His Father. That is the weapon
of Jesus sa pagliligtas para sa atin. At sana sa buhay natin ay matutunan natin si Kristo na pumarito sa daigdig nito sa payak na paraan. Kaya napakahalaga na ipaalala sa atin na sa buhay natin ang pinakamahalaga ay walang iba kundi ang Diyos. Napakahalaga na ang Diyos ay siyang at wala nang ibang inaasahan natin sa buhay. So let's continue to welcome Jesus and let Jesus dwell in our lives. Again, a blessed Christmas to all, and praying for each one of you that may the Lord may bless you and bless your family. And of course, my greetings to those who celebrates their birthday, to Father Christopher Asibochi, who is in Papua New Guinea, sa lahat-lahat, and also to my younger brother Christopher Lapara, happy birthday, my brother. At naway pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito. Enjoy your birthday, and above all, enjoy celebrating Christmas. God bless you all.